Ako nga, pro-unity team ako kung tutuusin Sinuportahan natin ang unity team Kaso, traidor lang talaga tong Sara Duterte. Traidor traidor. Oo. Traidor kasi itong Sara Duterte. Oo. So, ako kung tutuusin, ako pro-peace ako, pro-unity. Kaso mo, traidor itong si Sara Duterte. Hindi lamang niya tinraidor si PBBM, tinraidor din niya ang bansang Pilipinas. Hindi lamang niya tinraidor si PBBM sa kanilang unity team. No, it's not just that. It's not limited to that. Tinraidor din ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas. Paano? Sa pamamagitan ng paggamit ng pondo ng bansa na hindi ayon sa kung paano ito gagastusin. Labanan na to ng dalawang prinsipyo. Papatawarin na lang ba? Or, essentially yun Papatawarin na lang ba? Palalampasin na lang yung ginawa ni Sara Duterte para magkaroon ng kapayapaan? Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Yeah. So, ito na ngayon yung banggaan ng sinasabi natin. Banggaan ho ito ng prinsipyo. Banggaan ho ito ng ideolohiya. Nagkaroon ng rally in support of, officially, ang press release, kasi ngayon nakakalito na pasensya na po sa mga sa mga kaibigan nating INC please, no offense. Pero nakakalito na rin Kasi nung yung tawag dito, nung Monday, it's in support of PBBM's call of no impeachment. Oo. Yun yung official statement ng INC. Yun yung official statement. But yung events that unfolded during the rally, actually, caused by Rodante Marcoleta, at yung pang-hijack ng mga DDS dyan sa event na yan, which until today, hanggang ngayon mga kotsero, binibida pa rin ng mga DDS. Ginagawa pa rin nilang parang it's a moral victory for the Duterte supporters. Yung INC rally. Kaya nga kaya ako medyo nalilito na rin ako ano ba talaga. But anyway, let's go with the official press release. The official press release is, it is in support of the President's call to not impeach Sara Duterte. Wag daw i-impeach. At sinusuportahan daw yun ng Iglesia ni Cristo. But then, mga kosyero, a few days later, nagsalita ang Juan Ponce Enrile. And si Juan Ponce Enrile, alam po natin mga kotsero, is a person who is close to the ear of the president. Close to the ear. Malapit po ang kanyang tenga. Ibig sabihin, pinapakinggan po ang mahalaga ang opinyon ni Juan Ponce Enrile sa Pangulo. So, nung nagsalita si JPE, sabi ni JPE, babala ni Enrile pag sinunod ang logic ng INC ukol sa impeachment, it's a very detrimental precedent. Detrimental, ibig sabihin, ito ay makasisira. Makasisira. Yung pong ibig sabihin ng detrimental sa Tagalog. Makasisira. Hindi maganda. Makasisira. Ito. Kapag sinunod natin ang lohika ng INC ukol sa impeachment. Yun yung sinasabi ni Enrile. Makasisira daw ito sa ating bansa. Ngayon, mga kotsero, basahin natin yung buong statement. Ano ho ba yung logic? The logic is, in order to maintain peace, let us have peace. Parang yung logic Let us have peace. Let there be peace on earth and let it begin with Sara Duterte and Bongbong Marcos. Parang ganon.
So, ang problema, eto wala namang problema sa peace. Ako nga, pro-unity team ako kung tutuusin eh. Sinuportahan natin ang unity team eh. Kaso, traitor lang talaga tong Sara Duterte. Traitor eh, traitor. Oo. Traitor kasi itong Sara Duterte. Oo. So, ako kung tutuusin, ako pro-peace ako, pro-unity team. Kaso mo, traitor itong si Sara Duterte. Hindi lamang niya tinraidor si PBBM, tinraidor din niya ang bansang Pilipinas. Ulitin ko. Hindi lamang niya tinraidor si PBBM sa kanilang unity team. No, it's not just that. It's not limited to that. Tinraidor din ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas. Paano? Sa pamamagitan ng paggamit ng pondo ng bansa na hindi ayon sa kung paano ito gagastusin. Yun. So, mga kotsero, ito po, ito na ang labanan ng dalawang prinsipyo. Hindi na ho ito hindi na ho ito labanan lamang ng religious group, ng gobyerno. Hindi na ho Ito lang ay, nag-graduate na tayo doon, kumbaga. Oo. Nag-graduate na tayo doon. Labanan na to ng dalawang prinsipyo. Papatawarin na lang ba? Or, essentially yun eh. Papatawarin na lang ba? Palalampasin na lang yung ginawa ni Sara Duterte para magkaroon ng kapayapaan? Yun po yung isang logic. Yun po yung unang logic. Yun po yung logic na itinutulak ng INC. Peace, kapayapaan. Para ma-attain ang peace, para makuha ang peace, forgiveness. Yun eh. Yun naman yun eh. Amnesty. Parang ganun. Amnesty ba? Ganon. Yun ho yung logic na sinasabi ng INC. Ngayon, ang sinasabi ni Manong Juan, ni JPE, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi malinaw sa ating konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi pwedeng pigilan ng impeachment ng isang religious group lamang. Kaya yun ang sinabi niya. Yan sinabi niya. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Yan. So, ito na ngayon yung banggaan ng sinasabi natin. Banggaan ho ito ng prinsipyo. Banggaan ho ito ng ideolohiya. Are we going to forgive, therefore have peace? Or are we going to value the rule of law and implement justice? Yun na yun ang kwentuhan dyan, guys. Oo. Sa Tagalog, papatawarin na lang ba natin si Sara Duterte para magkaroon ng kapayapaan? Or, hahayaan natin bumagsak ang mabigat na kamay ng batas at bibigyan ng hustisya? Yun. Oo. Yun ngayon ang yun ngayon ang labanan dyan, mga kotsero. Alfred Rojas, iniiwasan ko yung salitang yan pero babasahin ko na rin kasi nanggaling sa'yo. Sabi ni Alfred Rojas, banggaan yan ng church and state. Exactly. Yun na ho yan. Banggaan na ho ito ng simbahan at ng estado. Although, syempre, alam naman natin, ang INC is not the dominant religious group in the Philippines. But they have a sizable number. Around 7-8 million members total. So, they have a sizable number. So, eto ngayon. So, kahapon, naglabas ng salita. Nagbitaw ng salita si E.S. Bersamin. Di ba napag-usapan natin kagabi? Na siniseryoso daw
there is serious consideration sa mga binitawang salita ni JPE. Siniseryoso daw ng Pangulo. Tama lang ho yun. Tama lang ho yun. Kailangan ho niyang seryosohin yung sinabi ni JPE. Bakit? Because tama po yung sinabi ni JPE. This will be a very detrimental precedent. This will be a very detrimental precedent. Imagine, mga kotsero, what if in the future, meron tayong gustong i-impeach ulit na opisyal? Sobrang sama talaga. Sobrang sama. Sobrang whatever, etc., etc. Sobrang sama. Pero dahil may isang religious group, I'm not saying INC, any religious group for that matter, Catholics, Christians, pati yung kulto na kay OJC. Sabihin natin na ganun. Na isang religious group na sumuporta sa kanya, hindi pwedeng impeach, peace tayo, peace. Nagawa na sabihin natin, nagawa naman na yan noong 2024, 2025 Ba't hindi natin gawin uli ngayon? Di ba? It's such a dangerous precedent. Delikado yun, mga kotsero. Delikado yun. So, tama po si Manong JP. May punto ho siya. Alam niyo, mga kotsero, the law may be harsh. The law may be hard. Duralex, Sedlex. The law may be hard, but it is the law. The law may be hard, but it is the law. Ang espada, sabi nga nila, the sword of justice, when the sword of justice falls, it either saves or injures. Kasi espada pa rin yan Espada pa rin yan. Kahit anong sabihin mo, espada pa rin yan. Ngayon, mga kotsero, nagsalita si PBBM na naman, na-ambush interview Oo. Na-ambush interview. Medyo may something sa kanyang, iba ngayon yung tono niya Medyo iba yung tono niya ngayon. Hindi katulad nung nauna. Nung nauna, sinabi niya, total naman, nailik na. Sabihin ko na lang, I'm not pro-impeachment. Very categorical, di ba? Diretso, straight to the point. Hindi, ayoko niyan. Ayoko na impeachment. Ayoko niyan. But ngayon, iba. Ngayon, iba. Nag-iba ang tono ni PBBM. Siguro nga dahil sa advice ni Manong Johnny. Marcos on Enrile's impeachment view. He's right, but it's problematic. Yun. Ito ang pangit ang headline dito ni Inquirer Medyo loaded tong headline niya. Kasi hindi naman yan, wala dapat but Sa Tagalog kasi, tama si Enrile pero problematic. No, it's not that. Hindi yun ang sinabi ni PBBM. Napakalinaw ng sinabi ni PBBM. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Well, JP is one of our best legal thinkers in the country. And he's right. There is a consequence to, there will be a precedence, and it will be very problematic. But, see? Tama daw si JPE, may magkakaroon ka ng detrimental precedent and it will be problematic. Ba't ang ginamit nyo dito, Inquirer? Kayo talaga, Gusto nyo lang, lagyan ng mali siya yung sinabi ni PBBM. Tuloy natin. So, but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed.
But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala nang congressman, wala nang senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng forum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Oh, yun. May iba ngayon sa mga sinasabi ni PBBM. Iba na. Iba na. That is very categorical. Sinasabi nila na, no, hindi ako pro-impeachment. Si Kuko nanakawin lang niya ng oras ng Kongreso sa mga mas importanteng bagay tulad ng pagsusulat ng batas para sa mga Pilipino. No other Filipino will benefit from it. Sabi niya. Yun yung sinabi ni PBBM. Ay, ngayon, iba na. Iba na. Iba na, guys. Busy pa ang Kongreso. Walang time. Oo, walang time ngayon ang Kongreso. Problematic talaga yan. Kapag ang impeachment, hindi natuloy, problematic talaga yan. Oo, problematic. Mandato yan ng Kongreso. Mandato ng Kongreso yan. Oo, mandato yan ng Kongreso. Kailangan ituloy nila ang impeachment. Mandato yan. Pero problematic Ang oras yung panahon natin kulang tayo sa oras. Oo. Iba na ngayon. Yung una, mga kakonsyero, the first time he spoke about the impeachment, it's very categorical. No. No. Yun ang sinabi niya. No impeachment. Walang impeachment. Yun ang una niyang sinabi. This time, walang oras. Walang oras. Ipaubaya, correct. Si Lindison, ipaubaya na lang natin sa Kongreso yan. Oo, sabi niya. Paubaya na lang sa Kongreso yan. Iba yun, mga kakutsero. Iba yun. Bakit? Bakit daw? Kasi, walang panahon. Masama talaga yung timing. Pangit talaga yung timing. Well, syempre, hindi naman kontrolado ni PBBM yung mga nag-file ng impeachment Kontrolado ba niya ang utak ng mga NPA? Syempre, hindi. Kontrolado ba niya ang utak ng mga dalawang pink CPP? Syempre, hindi. So, ayun. Yun ang ngayon yan. Ngayon, mga kutsero, kung backtrack tayo, kung babalikan natin yung una niyang statement, it seems, iniintay lang talaga niyang matapos ang eleksyon. It's a smart move. It is a smart move. It's a very, very smart move. Una, mga kutsero, it's a smart move against Sara Duterte. Bakit? And the Dutertes in general. It's a very smart move against them. Bakit? Parang sword of Damocles yan Hindi mo alam kung kailan babagsak. Laging iisipin yan. Lagi yung iisipin ng kabilang partido. Kung si Digong magaling sa tanim intriga, si PBBM magaling manlito. Hindi. Ano ba? Ano bang maganda? Si Digong magaling sa tanim intriga, si PBBM magaling magmaskara. Oo, ng totoong intention niya. Oo. Binamaskarahan lang niya. Is it a bad thing? Not necessarily. In politics, no. It's not. Oo. Politics is like gambling. Parang parang nagsusugal diyan sa politika. Marami kang hindi kontrolado. Ang kontrolado mo lang yung barahang hawak mo tsaka yung poker face mo. Yun lang ang kontrolado mo. So si BBBM, magaling siya mag-poker face. Ganun siya. Poker face. Poker face. Ayan, ganun. Magaling siya sa poker face. Alam niya yung barahan niya
Ayan, galing ng ano, Mind Games, Cheryl Ordonez. Oh, yan. Alam niya yung barahan niya eh. May baraha siya. Barahan niya, impeachment, ICC, plunder. Plunder case. May mga baraha siya. Mm. May mga baraha siya. May disbarment pa. May disbarment pa. So, hanggat open-ended yung impeachment, iisip at iisipin niya ng ano, kalaban niya. Madidistract sila na madidistract. Madidistract sila. Hindi sila makaka-focus 100% sa kung ano yung strategy nila. Kasi lagi nilang iniisip yan eh. Pag nangyari impeachment, anong gagawin natin? So, I guess this time, unti-unti na niyang nilalatag yung kanyang strategy. Unti-unti na niyang nilalatag yung strategy niya. But definitely, mukhang nagpapalit na ng position si PBBM. Ang tanong, susunod ba yung mga, one thing that you have to consider is susunod ba sa bagong strategy ni PBBM, yung INC? Kasi sila yung nag-rally last time. So, that's one thing that you have to think about. And they're not a small group. Sabi ko nga sa inyo, they're 7 or 8 million strong. And sa isip ng mga politiko, that's still 7 or 8 million potential votes. Diba? So, ang tanong, will that happen? Kasi pag-unfold yung strategy na yan, alam nyo, mangyayari yan. Meron hong, ang Pilipinas, meron ho tayong history na tuwing midterm elections, kung sino yung tao ng administrasyon, sila yung napupunta sa posisyon. Why do you think all of these political geniuses or politicians, not geniuses, all of these politicians biglang sumama kay PBBM? Lacson, Soto, Pacquiao, Abalos. Yung mga politiko na yan. Cayetano. All of those politicians. Why do you think all of a sudden bigla silang kumampi kay PBBM out of the blue? Kasi ganun ho talaga ang sistema ng politika sa Pilipinas. Every midterm, kung sino yung mga tao na nakasunod sa presidente, siya yung nahahalal. Siya ho yung nahahalal. So, if it will remain true, kung magpapatuloy na totoo yung ganong tradisyon na di ba tradisyon? Ganong kultura na lang, for lack of a better term. Ganong kultura na nangyayari sa ating bansa. Pagkatapos ng 2025 elections, hihina ang kapit ni Digong sa Senado. Hihina ang kapit ni Digong sa Senado. Kung magpapatuloy yan. Actually, mga kotsero, you don't have to eliminate the enemy sa Senate. You just have to weaken their hold. Weaken their stronghold. Hindi mo kailangan patayin ng kalaban. Pahinain mo lang yung base nila. Yun lang kailangan mong gawin. Yun lang kailangan nilang gawin. Hihina ang kapit ng mga DDS ng Duterte sa Senado. We all know, mga kotsero, pagdating sa lower house, hawak na yan ni PBBM. So, sure yan. Sure yan. Hawak na ni PBBM ang lower house. That's for sure. That's for sure. So, walang oras ngayon, di ba? Walang oras eh. Walang oras. So, anong gagawin natin? O di mag-intay.
time is your friend in these situations. Time is your friend. Kaibigan mo ang oras. Kaibigan mo ang oras. Hayaan nyo silang mag-squirm. Hayaan nyo silang maging uncomfortable. Oo, plano sila ng plan A hanggang plan Z. Tapos balik sila sa A1, A2, A3, A4. Hayaan nyo sila magplano. Hayaan nyo sila maaning. Para pag bumagsak na, hindi nila alam what hit them. By the way, impeachment is not the only card that the administration has. Si Romualdez sa likod. Nung nag-resume ng session ng Congress, meron siyang binanggit. Anong sinabi niya? Ipagpapatuloy natin ang investigasyon sa mga nangganap noong nakaraang administrasyon. Ay, that is a veiled threat, mga kotsero. That is a veiled threat. It's a veiled threat. So, sa bagong Kongreso, sure na papasok to si Martin Romualdez. Ano post na yan Sure nang papasok yan. Ano post na siya? Sa Leyte. Wala siyang kalaban. Ano post siya? Kung di ba naman kasi isang angat at kalahati yung pinatakbo nila sa Leyte nitong mga Duterte, presidente pala ng Caloocan yata o Novaliches. Oo, hindi siya registered voter doon sa Leyte. Registered voter siya ng Caloocan or Novaliches. Madi-disqualify ka nga. So, unopposed na yun to si Martin Romualdez. So, sure na yan. Sure na yan na papasok sa Kongreso. Unopposed At dahil sure na siya na makakapasok, mga kotsero, what will happen? Malamang sa malamang, he will be still the House Speaker. Malamang sa malamang.